Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss and continue the part 2 of this topic, computing gross and net pay using technology. So this time, so this time, ituturo ko muna sa inyo yung manual computation saka tuturuan ko kayo using the Microsoft Excel. Okay, so isang problem lang po ang isosolve natin today. So the problem is Mark is a civil engineer working for a construction company in Quezon City. He receives a monthly salary of 45,000 during the month. He worked 22 days with 8 hours per day. Due to project deadlines, he rendered 10 hours of overtime work and completed 3 night shifts. It's consisting of 8 hours. So, ibig sabihin, 24 hours lahat yun. In addition, he received a 2,000 transportation allowance which is non-taxable. So, ibig sabihin, hindi dapat natin isasama yung 2,000 dun sa pag-compute natin mamaya sa tax niya. So, using the employee's share of SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and the applicable withholding tax under the train law, compute Mark's daily rate, hourly rate, overtime pay, night shift differential, the gross pay, taxable income, the withholding tax, and the withholding tax, total deduction, and the net pay. So, isa-isahin natin. So, after nito class, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng Excel. Okay, so this time, pwede natin gamitin muna yung mga scientific calculator nyo para sa pag-compute nito. So, unahin natin ang pag-compute ng daily rate. Since ang daily rate natin, nakalalagay dyan, na ang monthly salary ni Mark ay 45,000. Sa loob ng isang buwan, okay, he worked 22 days. So, ang gagawin lang, yung monthly salary, i-divide natin ng 22 days para makuha natin ang daily rate. So, 45,000 divided by 22, the answer is 2,045.45. So, yung isang araw niya ay 2,045.45. Next, we will compute the hourly rate. So, paano ba kinocompute yung hourly rate? Since 8 hours per day siya at nakuha na natin kung magkano yung per day niya. So, ito ang gagamitin natin and i-divide natin sa 8. 2,045.45 divide 8. So, ang per hour niya ay 255.68. So, again, yung hourly rate niya ay 255.68. Next is the overtime pay. Since alam na natin kung magkano yung hourly rate niya or yung binabayad sa kanya per hour, makukumpute na natin yung overtime, yung night shift differential niya. So, unahin na natin yung overtime pay. So, alam naman natin sa overtime pay ay ano yung multiplier, that is 1.25. So, pag kinocompute natin si overtime, yung hourly rate niya, i-multiply natin kung ilang oras yung overtime niya, then multiply sa 1.25. So, that will be 255.68 times 10 dahil 10 hours siya, o 10 hours yung overtime niya, times 1.25. And then, so the answer is 3,196. So yan ang ibabayad sa kanya o madadagdag sa sweldo niya dahil sa overtime na 10 oras. 3,196 pesos. Next is to compute the night shift differential pay niya. So alam naman natin na how to compute this, no? Yung hourly rate, imumultiply natin kung ilang oras yung night shift differential niya times. Ano yung multiplier natin pagdating sa night shift differential? 1.10 or 1.1. So, 255.68 times 24. Bakit siya 24? Kasi nakalagay dito, completed 3 night shifts. It's consisting of 8 hours. So, 8 times 3, kaya siya 24 hours. Times, sa multiplier natin na 1.10. So, the answer is 6,749.95. So, malaki-laki yung night shift differential niya. So, ngayon, kukumputin na natin yung gross
pay niya kung magkano lahat sa isang buwan. So to compute, ano mga kailanganin natin? So yung monthly salary plus the overtime pay plus the night shift differential pay plus the transportation allowance. So idadagdag natin yung transportation allowance. So yung monthly salary niya na 45,000 plus yung overtime pay na 3,196 plus yung night shift differential pay niya na 6,749.95 and plus the transportation allowance na 2,000. So the answer is 56,945.95. So ang alam natin na yung gross pay niya, yun yung kabuang kita niya na wala pa yung mga deductions. Next, so mamaya na natin i-compute yung taxable income niya. So unahin muna natin itong mga contributions o like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So unahin natin yung SSS. So ano nga ulit yung, paano nga kinocompute yung SSS? Magkano sa employee? That is 5%, no? Okay, so 5%. So ano yung kukunin natin? Yung 56,945.95 ba? No, hindi natin yan, hindi yan. So, ibig sabihin, kailangan muna natin ibawas dyan yung transportation allowance. Kasi class, sa kanya na yun, no? Sa kanya yung 2,000 allowance niya yun. So, hindi dapat natin siya isasama once na kinocompute natin yung SSS. So, doon sa 56,945.95, babawas natin yung 2,000. So, this will be 54,945.95. So, ibig sabihin, kapag kinocompute na natin yung SSS, GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig, so ang cover lang nun, yung monthly salary niya, yung overtime niya, yung night shift differential niya, or kaya yung mga commission niya. Pero yung allowance, yung mga bonuses niya, hindi natin isasama para hindi siya lugi, no? Kasi mas malaki ang makukompute na SS natin kung lahat ng yon, halimbawa, meron siyang allowance na 10,000. So, mas malaki yung makukompute nating SSS. So, tatanggalin natin yon. Ibabawas natin. So, instead na 56,945.95, ima-minus natin yung allowance niyan 2,000. So, bale, ang gagamitin natin sa pag-compute ng SS niya ay yung 54,945.95 multiplied by 5% or sa decimal that will be 0.05. The answer is 2,747.30. So, yan yung ano niya ha, SSS. Next. Same with PhilHealth. So, ang gagamitin natin is 54,945.95 times 0.025 since 2.5%, no, sa employee. So, that is 1,373.65. And then sa pag-ibig, so yung pag-ibig class is imomultiply sa 2%, 54,945.95 times 0.02. The answer is 1,098.92. Since meron tayo, no, sinusunod sa pag-ibig na ang maximum contribution lang ay 200. Since sobra-sobra itong 1,000, ang ilalagay lang natin dito sa contribution niya ay 200. Dahil yan lang ang maximum amount. So, ibig sabihin, kapag kinuha natin yung total contribution niya, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, kapag inad natin yan, ang total lahat niyan ay 4,320.95. So ngayon, makukompute na natin yung taxable income. So kasi sa taxable income, tayo magbe-base, okay, ng pag-compute ng withholding tax niya. So paano natin kukumputin yon? So yung gross pay niya, ibabawas natin yung non-taxable, nakalagay dito, no? So, yung 2,000 niya ay non-taxable allowance yun. So, kaya ibawas natin yon. Plus, itong mga contribution niya, yung total contributions. So, again,
Hindi natin kinukuha dito 'no, yung taxable income. Kailangan mabawas muna diyan kung meron siyang allowance at yung mga contribution niya sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kailangan mabawas yon bago tayo mag-compute ng withholding tax. Kasi kapag di mo nabawas yon, malaki yung tax na babayaran mo. Parang lugi ka naman doon, no? Okay, so next. So, yung gross pay natin is 56,945.95 minus yung non-taxable allowance natin is 2,000 plus the total contribution which is 4,320.95. So, the answer is 50,625. So, this will be the taxable income. So, mula sa dito sa monthly bracket natin, yung revised withholding tax table. So ito yung gamitin natin since meron dito for monthly. Kasi 'di ba yung unang-unang video lesson natin about gross and net pay, ang pinakita ko sa inyo doon is yung annual. Okay? Yung annual taxable income. So ito naman, meron siyang daily, weekly, semi-monthly, and monthly. So, ang gagamitin natin dito yung monthly. Since yung taxable income natin is 50,625, pang ilang bracket siya pasok. So, sa pangatlo ito. Ito yung monthly class. Ito. So, ito yung mga compensation range. So, dito siya pasok sa 33,333 minus to 66,666. So, ito yung gagamitin nating prescribed na withholding tax niya. Yung 1,875 plus 20% over 33,333. So, kukumputin na natin ngayon. So, yung 1,875 plus yung 20% sa decimal is 0.2 or 0.20. Okay, multiply natin dun sa taxable income na 50,625, ibabawas natin dyan yung 33,333 kasi yun lang ang kukunin natin, yung 20% over nung 33,333. So, that 50,625 minus 33,333 is 17,292. And 17,292 times 0.2, the answer is 3,458.4. So kapag inad natin yung 1,875, ang sagot natin dyan ay 5,333.4. So ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, ito ang tax na ah ikakaltas sa kanya. So, ito yung withholding tax niya. 5,333.4. So, makukompute na rin natin yung total deduction, no? So, ang total deduction niya is yung total contribution plus yung withholding tax. The answer is 9,654.35. So, magkano ang net pay or yung matitake home niya na pera or maiiwang pera niya ni Mark? Okay, so from 56,945.95 na gross pay, so tatanggalin natin yung mga deductions, yung tax, tapos yung total contributions. So, yung total deduction ulit niya ay 9,774.35. This will be 774. Okay, correct lang natin. Okay, and then, so 56,945.95 minus 9,774.35. The answer is 47,291 pesos and 60 or 6 centavos. So ito yung magiging net pay niya or ito na yung matitake home niyang pera. Okay, so ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gagamitin yung Excel or yung Microsoft Excel sa pag-compute nito. Okay. So actually ginawa ko na siya 'no, ginawa ko na 'to kanina. Ah, so lagyan lang natin ng name. Name niya is si Mark, okay? Mark and then civil engineer.
Okay. So, ito nilalagay ko na kanina dun sa part 1 may pinakita na ako sa inyo na dalawang problem na gumamit tayo ng Microsoft Excel. Kasi dito madali gamitin eh. So, ilagyan ko na diyan yung multiplier kapag overtime 1.25. Sa night shift differential we have 1.1. So, ito kapag regular holiday. So, kapag regular holiday times 2 o yung tinatawag natin double pay. Sa SS naman, 5% or 0.05. PhilHealth, 2.5% or 0.025. Then yung pag-ibig ay 2% pero maximum of 200 lang. So, ang ilalagay natin dito, yung mga naka-yellow, pag nilagyan natin kasi yan, automatic siya magko-compute. Pero ipapakita ko rin sa inyo yung mga formula, no? So, saan paano gagawin. And then, nilagay ko na rin dito yung possible. So, hindi natin alam kung pang anong tax bracket pa kasi, no? If ever na hindi natin kinompute manually at nag-direct tayo dito, so hindi pa wala tayong idea kung anong bracket yung tax niya. So, isa-isahin muna natin. So, yung monthly salary niya, di ba, is 45,000. So, lagay lang natin 45,000. And then, ilang araw siya? That is 22 days. Okay, so makikita nyo meron ng computation dito. Yung overtime niya, ilan yung overtime niya? 10 hours. And then may night shift differential siyang 24. Okay, then may allowance siyang 2,000 na marireceive. So meron diyang question, taxable pa siya? Yes or no? So no ang sagot natin. Lagay natin no. So, hindi dapat siya isasama sa tax. So, kung makikita nyo, meron na siyang sagot dito, no? 46,000. Okay, meron na siyang sagot dito. So, magkaiba pala kami ng computation dito. So, check natin, isa-isahin na lang natin. Okay. Kasi dito sa pag-ibig, hindi dapat yung pag-ibig dito, 'di ba 1,098 kanina. So dapat 200 lang 'to kasi maximum of 200. So kung titingnan natin, same na tayo ng sagot. For yung net pay dito na mga-compute natin is 47,291.66. So kasi nilagyan ko na yun ng formula. Pero kung wala pa, so kapag inisa-isa natin, 'di ba yung daily rate ang gagawin mo lang, maglalagay ka lang ng equals, daily rate, yung monthly salary, i-click-click mo lang, tapos i-divide mo sa number of regular work days. Then, enter mo lang. So, that's 2,045. Yung hourly rate naman, equals, okay, yung daily rate mo, i-divide mo lang sa 8. Okay, I hope na susundan nyo, no? And then, since yung overtime natin, na-compute na natin yung hourly rate, 'di ba? So paano nga kung dito kayo tumingin. Okay, so yung B18 natin diyan, yan yung hourly rate, ito 'yon. Okay, so tapos times yung B14, yan yung number of hours ng overtime niya. Yung B5, that will be ito 'yon. Yung B5. Okay, ito yun yung 1.25. So, yan yung multiplier, no? Yun yung multiplier natin. So, kapag minultiply natin, 255.68 times 10 times 1.25, ito yung lalabas sa sagot nyo. So, same lang dito sa manual computation natin. And then, sa night shift differential, same lang din. Yung hourly rate natin na 255.8, imumultiply natin kung ilan yung night shift niya, and that is 24 times. Ito yung multiplier natin, 1.1. So, ang sagot natin diyan, 6,750. So, dito nga, ang night shift differential natin, 6,749.95. So, kapag inul number natin, 6,750 na din, no? Okay, next. So, kung kukumputin natin yung gross pay natin, since ito kasi hindi tayo nagra-round off dito, pero kapag ni-round off natin yung sagot natin, so halimbawa ito, 255.68. So, kasi yung, di ba tuloy-tuloy yung decimal, parehas lang tayo ng sagot dyan.
Pero okay lang 'yan kasi napakaliit lang naman ng difference. So, next, yung gross pay natin. So, anong na-compute natin dito? 56,945.95. So, dito nga 56,946 na. So, halos parehas lang kasi pag hinol number natin 'to, yung sa manual computation natin, 56,946 na. So, using the Microsoft Excel, 'di ba, i-add lang naman natin. Sige, turuan ko na lang kayo. Equals, okay, yung monthly salary, click nyo lang 'to, tapos type nyo yung plus, okay, yung allowance niya this month, plus yung daily rate, overtime pay pala, plus yung night shift differential. So, enter nyo lang. So, yan pa rin ang makukuha nyong sagot. Ngayon, yung taxable income kasi, nilagay ko din muna dito, no? Itong taxable income, yung 54,946, minus natin yung 2,000 dyan. Ito yung gagamitin natin bago, ito yung gagamitin nyo sa pag-compute ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, pag kinumpute nyo yung SSS, equals nyo lang yan, i-click nyo ito, tapos times yung saan yung SS natin, 0.05. Okay? Ganun din sa PhilHealth. Mag-equals ka lang. Click mo yung nasa taxable income times, saan yun, times 0.025. Okay. Since yung pag-ibig natin, 200. So, ang makukuha natin dyan na total deduction is 4,320. So, parehas ba tayo dito? Yung total deduction natin, ano na, yung total contribution natin should be 4,000. I think hindi yun na correct. So, tingnan ko nga dito sa iba. So, yung total deduction natin ay, ano na compute natin kanina? Na-check ko na yun eh. Ayan, 4,320. So, same lang din, no? And then, since kukunin natin, no, yung withholding tax. Ang withholding tax natin, syempre dito, bakit 50,000 na lang? So, mula dun sa 56,000, binawas na natin dyan yung 2,000 minus itong total deduction natin na for contributions, yung 4,320. So, baguhin ko nga to. Total contribution para di kayo malito. Contributions. Okay. Okay. So, that will be 4,320. So kaya sa 50,600, okay, di ba? 50,625. Ngayon, tingnan natin dito sa bracket at yun nilagay ko na yung sagot dyan. So, makikita natin sa bracket dito siya kabilang, no? So, 50,000 to, lagyan ko dito. Okay, 50,000 to 66,000. So, ito yon, 5,333.41. So, tingnan natin yung computation natin dito. Okay, so 5,333.4. O, parehas lang. So, kaya nilagay ko na dyan yung tax natin. Ito na, kinopya ko na lang to dyan. And then, yung net pay natin is 47,291.66. So, I think di ko na correct itong 4,320. Dapat 320 to. 320 and then 533.4. Okay, so 9,774 yung total. Okay. So, halos parehas lang. Ang kinagandahan lang kasi class kapag gumamit na kayo ng Excel.
So, mas mabilis, hindi kayo paisa-isa sa pag-compute, nandiyan na agad. So, kung ano niyo 'to, gusto niyo 'to makuha yung template nito, meron na akong ilalagay na link. So, puwede niyo yung i-download para ma-practice lang kayo sa paggamit nito.